Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So mga kababayan at kaibigan, ang pag-uusapan po natin ay itong mainit na usapin tungkol po sa charter change, yung pag-aamyenda o pagre-revise sa ating saligang batas, no? Siguro hindi naman natulingid sa inyong kaalaman na marami po ang nagbibigay ng kanilang mga opinion at saloobin tungkol po dyan sa charter change. Isa nga po dyan, yung mga nagpapapirma, no? People's Initiative daw po, na kung saan sinasabi pa nila na sila po ay nakakatanggap ng mga salapi, o sa iba naman, ang tawag nila ay suhol. No? Kasi daw po, may nagpapapirma, tapos hindi naman pinapaliwanag maigi. Ayan. At yun nga po, yung iba pang mga mambabatas, may kanya-kanyang sinabi na dyan, lalong-lalo na yung mga ayaw po dyan sa pagsusulong o pag-aamyenda sa ating konstitusyon. No? Sa aking pong opinion, mga kababayan, hayaan natin yung mga ano nila diyan, mga ngaw-ngaw nila sa mga ganyang charter change. Sa aking opinion, mga kababayan, it's about time to review, no? Lalong-lalo na po sa Article 12 ng ating konstitusyon. Kung mababasa nyo po yung Section 10, moving down the line, no, diyan nyo makikita kung paano po tayo yung sa sobrang higpit ng pagdudoing business, no, lalong-lalo na sa foreign ownership sa ating bansa ng mga foreign investors, na pag-iiwanan tayo ng ibang mga bansa. So, dahil dyan, naging stagnant ang growth natin. Hindi natin makuha yung full potential ng ating pag-unlad, no, mga kababayan. So, hopefully, sa bagay na ito, no, mabuksan ang kaisipan ng mga tao sa tamang pagpapaliwanag at ng mga mambabatas natin. Biruin nyo, itong 1987 Constitution ay wala ni isang nagawang amendment. Walang nagawang isang revision sa anumang article dyan. No? Kasi nga po, tuwing merong ngangaw-ngaw, no, merong magsusulong ng amyenda o revision, yung mga kampi po dito sa mga framers ng ating Constitution, lalo na yung mga oposisyon, talagang sinasawata po nila. Why not give a proper information? Hindi yung may ganitong kokontrahin ka agad. Why not tulungan nyo silang gumawa ng tamang impormasyon, ipaliwanag sa tao bakit gagawin ito. Hindi. Ang ginagawa ninyo, minamalay ninyo. Taka wag kayong magsuhol. Kung totoo man may mga nagsusuhol, wag nyong gawin yan. Kasi ang iniisip ng tao, tuwing meron kayong ipapaliwanag, i-disseminate na information, may kapalit. Kung hindi man pera, may ayuda. Mali po maling pamamaraan Do, gawin nyo. Parang dito, town hall meeting. Paliwanag. Doon sa town hall meeting, kung pamerienda lang. No? Yung sa malamig, ganyan. Pero walang ayuda, walang bayaran. Kasi mamimihasang mga tao. Di po ba? Ngayon, kung merong magsasabing na bayaran sila, then show the proof. And then kasuhan kung sino yung nagbayad. Di po ba? Kasi eto yan Tuwing may magsasuggest, kokontrahin ka agad. No? Hindi mo na pakinggan kung ano yung gusto nilang iparating. Ngayon, kung nakikita nyong mali, di siyempre sabihin nyong mali. Ito yung hindi tama yung pinapaliwanag mo. Correct them. No? Sa aking opinion, it's about time. We have to do some amendments to this 1987 Constitution. Kung yung ibang bansa nga nag-aamenda ng kanilang konstitusyon to makahabol o para iugma
yung kanilang constitution sa mga bagay na nagbabago sa buong mundo. Especially the economy, the technology, the advancement of everything. No? Sa larangan ng sensya, agrikultura, militar, o whatever. Tayo hindi. Parang forever nyong kinulong, no, yung ating karapatan sa napakalaking, very concentrated na bilangguan. Di po ba? Napakaliit ng window para tayo ay ma-maximize natin yung potential natin na umunlad in terms of economy. Di ba yun naman ang latang gusto natin? Maramdaman din yung tinatamasa ng mga nakakahigit. Yung karatig bansa natin na siyang mga nagsipag-aral lang sa atin dati yan, kumuha ng talino ng mga Pilipino, ngayon sila, naungusan na tayo pagdating sa kanilang economy. Ba't hindi natin gawin yan? Di po ba? It's about time. Isang tabi nyo muna yung politika nyo. Ay, hindi pwede. Hindi naganap dito sa favorite president ko. Ay, hindi pwede. Kasi mapapahiya yung mga kaalyado kong framers ng Constitution. Isang tabi nyo na yan. Selfish ambition yan. Ang isipin nyo ay para sa bayan. Para sa mamayang Pilipino. Hindi yung para sa akin, para sa grupo ko lang, para dito lang. Kasi mapapahiya yung presidente ko. Sabihin, hindi nagawa dun sa idol kong presidente. Hindi pwede rin sa current president ninyo. Kailan? Kailan? Di po ba? I think, tama ito Tama na merong nagsusulong, no, ng constitutional amendments or revision. Pero, dapat proper and honest dissemination of information. Ano ba talaga ang gusto nyong idagdag? Ano ang gusto nyong i-revise? Yan ang dapat. At ulitin ko, sana walang magaganap na bayaran o suhulan. Daanin sa matapat na pagpapaliwanag. Hindi yung nang uuto kayo, bumibili kayo, binibili nyo yung prinsipyo ng kapwa nyo Pilipino. O sinong maapektuhan yan? Pag nandaya kayo, nagsinungaling kayo, sinong maapektuhan? Maaring makinabang kayo kasi selfish kayo. Pero sino ang maapektuhan? Mayoryang Pilipino, sambayanang Pilipino. Di ba nakakahiya? Kaya ito po, no, I think nagsalita ng Pangulo kasi ibinunyag na ni Senate President Miguel Zubiri. Pero bago po natin pagpatuloy, tayo po ay magpapasalamat at magsa-shoutout sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare ng ating videos, sa mga nagko-komento po, no, ng nagbibigay papuri at patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at ganun na rin sa ating mga bashers. Welcome po kayo. Basta comment lang kayo sa topic, no? And may God bless you all. So bago natin puntahan yung isiniwalat ni Senate President Miguel Zubiri, 4 na article po ito, no? Kukuha lang tayo ng mga snippets, no? Dito po sa Philstar Global, no, January 15 na kanilang article o headline. Sabi lang po diyan, lawmakers seek to amend ownership regulations on Constitution economic provisions. Tandaan ninyo, ha? Amend. Kasi may dalawang pamamaraan yan, no? Yung anong gagawin mo sa Constitution. Do you want to amend or revise? Alam niyo na siguro pag sinabi niyong revise, no? Talagang babaguhin. Ito amend, aamendahan lang. 'Di ba? May idadagdag lang ng konti, may babaguhing wordings, ganyan. Sa economic provision, alamin natin kung ano 'yan, no? Ito po, ha? A new resolution has been filed in both houses of the 19th Congress on Monday, seeking to amend certain economic provisions of the 1987 Constitution. Resolution of both houses number 6, ito po yung sinasabi nilang RB6, no? House of the Representatives and the Senate for the revision of Article 12. Ito yung nabanggit natin kanina, Section 11, 14, and 16 of the Constitution, which it stipulates that public services should exclusively owned by Filipinos. Quote,
This is to avert a constitutional crisis between the House of Representatives and the Senate. Ayan po yung sinabi ni Senate President Miguel Zubiri. Okay, ano po yung nilalaman nitong mga artikulo na ito? Article 12, Section 11 of the Constitution limits ownership of public utility franchises to Filipino citizens and corporations, while Article 14, Section 4, Paragraph 2 specifies that educational institutions should have at least 60% of their capital owned by Filipino citizens. Paragraph 2, Section 11, Article 16. O ba? May Article 16 pa pala. No? Meanwhile, states that 70% of the capital should be owned by Filipinos in the advertising industry. Okay, so tandaan nyo na. Public utility franchises, nasa Article 12, Section 11. Pagdating sa educational institution, Article 14, Section 4. Pagdating po sa advertising industry, Article 16, Section 11. No? The said provisions of the Constitution, which the lawmakers seek to revise, are covered by the amendments of the Public Service Act. So, bibig sabihin, meron na pong nagawang, parang batas itong Congress natin. Yan po, sa Public Service Act, kinover na daw po. Zubiri said this has been assailed at the Supreme Court. Under the implementing rules and regulations of the new PSA o yung Public Service Act that has been in effect since April 2023, full foreign ownership of selective industries is allowed. O base daw po dun sa ginawa nilang batas na Public Service Act, may implementing rules and regulations na-assailed na rin daw po yan sa Supreme Court na meron daw pong full foreign ownership on selective industry. Before the approval of the law's amendments, on the other hand, foreigners are only allowed 40% ownership of some industry. So, ibig sabihin, yung doon po sa ating Constitution, ang foreign ownership lang po ay 40%. No? Pero doon po sa PSA na ito, yung Public Service Act na kanila pong inaprubahan, may IRR na, may sinasabing full ownership, yung foreign, on selective industries. Ayan po ha. Apart from Zubiri, other senators who filed the resolutions are Senator Loren Legarda and Sani Angara. So mga co-authors po ito. The resolution, yung both houses, no, was submitted amid the controversy surrounding an alleged signature buying for People Initiative aimed at revising the Constitution, prompting some lawmakers to call for an investigation in the scheme in the House of Representatives. Kasi kung mailalala nyo, may isang grupo dyan, yung pirma. Naglabas po sila ng video, 1-minute video, yun, no? O sabi natin less than 2 minutes. Yung EDSA Puera. Ako po napanood ko po yun. Mukhang may punto naman sila. Pero marami pong nagalit, particularly yung mga nasa Liberal Party. Kasi tinatamaan sila. Di ba? Alam nyo naman yan. Sabi ko sa inyo, may mga grupo talaga, they only want to protect the image of their group. No? Protektahan lang nila ang grupo nila kasi yun lang confine lang sila doon. Kumbaga sila ang master. We don't care about you guys. Ang sa amin, magandang imahe ng grupo namin, I don't care about these madlang people, yung sabing na sa laylayan. Ibig sabihin, hindi sila para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi sila para sa kapakanan ng bansa, kundi sa kapakanan ng kanilang grupo. Di po ba? They are close-minded. Mga tinatawag nating elitista. Di po ba? So alis tayo dyan mga kababayan. So yan, at least meron silang resolution on both houses. RBH6, no? Okay. Ngayon, the same news agency, Philstar Global, eto po, nakipag-meeting si Senate President Mick Zubiri, si Martin Romualdez, at kasama si Representative Sandro Marcos sa presidente. Usap sila dyan. No? Kukuha po tayo dito ng balita sa Philstar Global
Ano ang sabi sa article ng Philstar Global? Marcos backs Chacha via People's Initiative. So kung titignan nyo yung back, no, baka sabihin nyo, uy, pera yan, Tokis ha. Hindi. No? Tinignan ko na po ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, oppose, disagree, ayaw po. Sa Tagalog, Pangulong Marcos ayaw ng Chacha via People's Initiative. So yung People's Initiative, again, i-review natin, ayan po yung nagsisirculate ngayon. Na dapat, merong kang how many percent? I forgot, 12% ba yun? No? Nung total registered voters mo nationwide. Correct me if I'm wrong ha, correct me if I'm wrong. So kung 12% o how many percent? Nakalimutan ko lang po. Alam nyo naman, may zero na tayo after 2 sa ating edad. No? Yung pipirma, tapos yung mga tao ang magbibigay ng suhesyon kung ano yung gusto nilang mailagay o ma-amend doon sa ating constitution. But they need a signature. So aking pang pagkakatanda, again, correct me if I'm wrong, sa mga constituent ng bawat congressman sa kanilang nasasakupan, dapat meron silang 3% signature ng total registered voters sa lugar na yon. Okay? Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, si Ninong, ay ayaw ko niyan. No? Bakit ayaw niya yan? Mamaya malalaman natin. So ito po, no? Ito po isiniwalat ni Senate President, no? Sabi lang diyan, 3 senators push Chacha by legislation. Sino po yung 3 senators na yan? Kung maalala nyo, yung unang article na binasa natin, si Senate President Mig Zubiri, together with Loren Legarda and Angara, binasa ko yun, they push for it. Okay? Yung RBH 6, yung resolution of both houses, number 6, no? Okay? President Marcos has expressed disdain, the same synonyms ng back, disdain. Di pagkagusto, ayaw niya. Di ba? Antibay, no? Doon sa title, back, pagdating sa loob ng article, disdain. Hindi na lang sinabing opposes. Pinahirapan pa yung magbabasa eh. Diba? For the signature campaign to change the Constitution under the People's Initiative that he deemed too divisive. Correct? Kaya po, inaayawan ng Pangulong Bongbong Marcos ni Ninong ang Chacha via People's Initiative because it is too divisive. Yun na nga lang, nagsimula na lang eh. Iba-iba na ang pananaw ng tao. Unang-una, alam nyo sinabi nila, bayaran. Ayan kaagad. Ang punto. May bayad kasi. Ayan. Nag-away-away na. Pati yung kanyang ate kung ano-ano nang pinagsasabi. At meron pang pinagbibintangan. Sino ang nasa loob niyan ha? Pinagbibintangan, quote ha? Hindi ko po inaayos ha. Sinasabi ko lang. Pinagbibintangan. Sino yan? Another content natin yan kasi mahaba-haba po yung kay Senatora Amy Marcos, di ba? It is too divisive. Ganun po talaga, no? Tuwi na lang merong gustong mangyari ating gobyerno o ang ilang grupo, lagi na lang sasabihin, bayad! Tuta kasi, sipsip! Di ba? Ganyan din na sinasabi ng mga bashers natin sa atin. Bayad si Tokis! Pero hindi naman makapagpakita ng pruweba. Yun ang kaagad na nagsasabi niyan. Sino ba unang nagsiwalat niyan? Di si Representative Edsel Lagman ng 1st District ng Albay, inaccuse niya pa yung mga mayors doon sa lugar niya na sila daw ay tumatanggap ng pera. Diyan nagsimula yan. Di ba? Nakita nyo? Bayad! May bayad kasi! Ayun na, nagsimula na. Pati COMELEC, nadamay na. Di ba yan ang gustong paimbestagahan nga ni Amy Marcos? May resolution pa nga siya dyan. She is too quick to file a resolution pagdating sa ganyan. Pero she's too slow to file a resolution about China's bullying. Malalaman niya sa isang content natin kasi nakita po ako ng isang quote card niya. No? Okay? And has urged the Senate to take the lead in amending the charter
or at least some of its economic provision. Bakit pa gustong-gusto nyong gawin yung economic provisions? Tulad ng sinabi ko kanina, we are lagging. The word lagging, L-A-G-G-I-N-G, is nahuhuli tayo. Hoy, nangongolelat ka, parang sa grupo. Meron kayong usapan, uy, alaga, mag-morning run tayo. Okay, so 5 kayo. Mag-BBFFs kayo. Sana wag kayong magsiraan. Tulad ng buwakang inang ito, mahirap maging BFF ito. Kasi pag nag-away kayo, pati dumi ng kuko mo sa paa, sasabihin niya. No? So, nagja-jogging kayo. Merong isa doon, hindi na maka-cope up sa inyo kasi you're slow, your pace is too fast. Yung pace niya, hindi niya kaya yung ganon. So therefore, he or she is lagging behind. Oy, bilisan mo! Nangungulelat ka na! Ganon po tayo. No, lalong-lalo na pagdating sa economy. Ayan, kasi sabi nga nila, it's too restrictive. Diba? Sabi nga, 40% ownership lang on selective businesses pa o investments. Bakit yung ibang bansa? Tulad nung mga kapitbahay natin dyan, yung natatanaw natin sa West Philippine Sea, hindi po China. Alam po ng ating mga friend yan sa Palawan. Natatanaw nila. Karatig bansa natin yun. Dati nag-aral lang yan sa agrikultura sa atin. Ngayon sila na ang #1 importer ng bigas. Exporter ng bigas. Nag-i-import pa tayo sa kanila. Dahil nga, in-adjust nila yung kanilang konstitusyon base sa napapanahon. Sila may 100% foreign ownership. Diba? Ngayon, bigyan nyo ng karampatang rules and policies, IRR, yung 100% ownership. Diba? Tignan nyo yung economic benefits, hindi lang para sa inyong grupo. Isipin nyo, ang para sa bayan naman ngayon, 24th century na tayo, pero yung ating economy ay nasa 1986 pa. Antik na yan. Putik. Sorry po. Pasensya naman po. Pambihira. Yun na lang. Anak ng siopaw naman. Di po ba? So, pwede nating murahin si buwakang ina, pero di ba po ba? Sipin nyo. Wala ni isang nagawang amendment o revision. Nasadlak tayo doon. Ano ang sabi ng Pangulo? At least, tignan nyo yung economic provisions kasi alam ng Pangulo, base sa kanyang mga foreign trips, no, na maraming gustong mag-invest sa Pilipinas. But, maybe, some of them back out. Ayaw. Kasi, sino ba naman ang magninegosyong patalo? Sino ang magninegosyong pabankrupt? Masyadong restrictive. Yung inyong economic policies, ayaw namin. I'll go better here to your neighbor. Mas maganda pang benefit sa amin. Di po ba? Why not? Example lang Sample lang. Ito, napag-uusapan namin ng mga kaibigan namin. Si Bansang 1. 1 na lang. Bansang 1. 100% ownership. Ano mapapala niya? Okay, bigyan natin sila ng pagkakataong magkaroon ng land dyan o whatever. Bigyan natin sila ng batas tungkol sa ganito. Ang gagawin yan, no? Aside from you will help your economy, you will give your citizen trabaho. Diba? Magkakaroon ng maraming trabaho. So therefore, ang gobyerno, hindi na magbibigay ng ayuda. Siguro mag-aayuda lang kung merong yung disaster na hindi mo talaga maiiwasan tulad ng natural disasters. Di po ba? Pangalawa, magbabayad ng taxes yung foreign investors. Di po ba? It's a win-win situation. Saan ka matatalo doon? If you set the rules and regulations, the implementing rules and regulations of those foreign investors, ako hindi lang po kay namin, opinion lang po ito, no? Kaganda yung economy. Di po ba? Dadami trabaho. So maiwasan mo na ng magbigay pa ng mga ayuda ang DSWD. Di ba ano bang gusto ng mga tao? Magkatrabaho sila. So pag nagkatrabaho ang mga tao, uunti ng mga counting posts around. In terms, sa maiksing salita, uunti na ang mga tambay.
Hindi na sila yung forever manonood lang yung maghapon ng kanilang mga K-drama at mga dramang Pinoy. Mabibisi na sila eh. O, aangat ang antas ng pamumuhay ng Pilipino. Ayaw nyo ba nun? Ha? Gusto nyo lang ba puro oligarko na lang ang lumalamo ng pera? Hindi naman pwede yun. Di po ba? Kaya nga sabi ng Pangulo, ikaw, Senado, ikaw na ang mamuno niyan. Ha? At least tignan nyo yung economic provisions kasi ang dami kong sana ng mga foreign investment at pledges. Ayun ang gusto. Di po ba? Oh, okay? This was according to Senate President Zubiri, citing his recent meeting with Marcos as a resolution of both houses of Congress 6, yung RB 6 was filed in the Senate, aiming to amend certain economic provisions of the Constitution simply through legislation. Ayun na naman tayo, legislation na naman yan ha. RB 86, tama ba? Limits any charter change effort to specific provisions that will open up public services, the education sector, and advertising industry to foreign ownership. Di ba sabi nga nila, meron na silang PA, Public Service Act, no? Na meron daw 100% foreign ownership on specific investments. O, hindi niya sinabi kung ano yung mga specific investments. No? Okay? So ito, nabanggit na natin kanina, si Legarda, Angara at Zubiri, sila yung tatlong senator. No? Ito ang masakit. However, Noel Oñate, lead convener of the People's Initiative for Reform, Modernization and Action, or yung pirma na grupo na yung naglabas nung EDSA Puera, no? Said the signature campaign continues. O, karapatan naman nila yan, di ba? Yung rights nila, o, tindihan nyo ha, hindi sinosuppress yung kanilang karapatan. O, sabi pa nito, dito, ni Zubiri, this is to avert the constitutional crisis. O, yan, sinabi na natin yan kanina, no? He said that after learning about the People's Initiative last January 5th, he immediately sought an audience with Marcos. He said he and the President met on January 9, silang dalawa lang, and later that same day with Speaker Martin Romualdez. Eto na. Nagkainitan sila. Siguro, merong different opinion. Ganun naman talaga. Di po ba? O, eto, basahin natin. Heated discussion. Heated discussion lang naman yan. Parang kayo lang magkakaibigan dyan. The Senate Chief said his colorful and vigorous discussion with Romualdez became quite heated. Natural lang yan. Siyempre, different opinion. So therefore, medyo magkakainitan kayo. He did not elaborate. He said, they met again on January 11. Ayan, siguro nag-cool down na. Siguro sabi ni Presidente, teka. Medyo mainit na. Tama na yan, no? Let's settle down the fire. We'll meet again 2 days after this. Okay, January 11. Ginawan ko lang po ng kwento, siguro. This time, with special assistant, kasama pala si Lagdameo. And Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Ayan na. 5 na sila, mga gentlemen. Okay, sabi ni Zubiri, I would like to thank the President for his comment that the PI, yung People's Initiative, hindi yung PI ni Pulong Duterte, is too divisive and even mention news items from the media network that he watched the night before. O tignan nyo, ang Pangulo nagbabasa at nanonood ng balita. Hindi lang yan, pati weather. Kung maalala nyo, no, nung hindi pa siya presidente, sinasabi niya, tuwing umaga, pagkagising niya, no, habang nagkakape siya, inaalam niya na kung ano ang panahon. Whether it will be gloomy, whether it will be sunny, whether it be a storm, kasi it depends kung ano yung weather sa pagkatao. Magiging gloomy ba ako ngayon? Magiging masungit ba ako ngayon? Magiging mabait ba ako ngayon? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo alam kung masungit o mabait kasi wapakels eh. Di ba? Wapakels. Minumura na, binabastos na, ang ngiti pa rin.
Sasabihin lang sa'yo, God bless you. Ito pa. The president, he said, was rattled. Rattled. No, nababahala siya. By the controversy sparked by the signature campaign, specifically the allegations of bribery raised by some lawmakers. Zubiri also recalled being instructed by the president to lead charter change. Quote, I thank the president for this. He said, I used to be a senator, and as a former senator, I will not allow anyone to undermine or diminish the power of the Senate. The president told me and the speaker, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions, and then you approve your version, which the House can adopt? So that was the position of the president, so that we will not put any more amendments that we think will make the people angry. So that was quite clear in the meeting. So eto po, no? So Tagalog na lang natin ito. So ang sabi ng presidente, malamang, teka muna mga kababayan, malamang hindi na natin siguro titignan itong sa Philippine News Agency kasi nandito na rin po yung gusto kong basahin sa inyo na nandun sa Philippine News Agency. No? Ito po yun. Ang sabi ng presidente kay Zubiri, ikaw ang mag-take lead dyan sa discussion ng economic provision sa Constitution. Tapos, gumawa kayo ng version ninyo, aprubahan ninyo, no, yung tungkol sa economic provision, and then, pwedeng mai-adapt ng House. Para, sabi niya, so, hindi na magkakaroon pa ng more amendments, hindi na magkakaroon pa ng kung ano-anong usapin, magiging divisive na, it's too divisive. Tignan ninyo. Kasi dating senator ang presidente. Ayan ang sabi niya, I used to be a senator, and as a former senator, I will not allow anyone to undermine or diminish the power of the Senate. Correct? So nandun pa rin siya, gusto niya maging balanse. Kaya yung ginagawa ng House of Representatives, no, gumagawa sila ng action. Ang sabi ng presidente, wait a second. No? Kailangan pantay kayo. Pero sinabi niya, inaatas niya, kasi sa laki nga naman ng HOR, sabi niya, I used to be a senator. I don't like someone to undermine or diminish the power of the Senate. So kayo, ikaw, Zubiri, ang mag-take lead. Kita nyo? Even though napinsan niya tong isa, no? Hindi niya. Sabi niya, ikaw. No? Therefore, he is trusting the Senate President to do its job. To do it properly. No? Para sa bayan. Para maiwasan na itong too divisiveness. That's the leader you want to be. Sino ang weak? Walang weak. It is just a narrative. This is no? So hindi nag-a-apply kay Pangulong Bongbong Marcos yung joke. 'Di ba? The two brains, no? Yung nahahati sa gitna yung utak. The right side, nothing is left. The left side, nothing is right. Hindi po. Nasa gitna ang Pangulo. Very, anong tawag dyan? Yung, hindi condescending eh. Yung very fair ang treatment niya. Mamaya malalaman nyo kung ano lang sagot ni Martin dito. Ha? Hindi po natin minamaliit o binabaliwala si Ninong Martin. No? Nakikinig lang siya. Even though they have a heated argument, that's part. Lahat tayo, pag nag-uusap tayo, magkaibang ating opinion. We have a dissenting opinion. Then, we can be like, hindi pwede. Nagbubulyawan tayo nga minsan, di ba? Okay, eto pa. He said the president had also made it clear he does not want full foreign ownership of land and other amendments that could disadvantage the people. Yun na, sabi na ng Pangulo. Nagsalita ng Pangulo. Ayaw niya rin pala yun. No? Okay? Si Presidente, himself said that is not possible. He said that, and I quote the President, this will give us problem in our housing program. Yun naman pala. May punto ang
ating presidente. Kasi nga, di ba, gusto niya magkaroon ng 1 million housing every year. So, 6 million houses for 6 years of his term. May rason. Ako, sabi ko sa inyo, kung ano ang desisyon ng presidente, yun ang susuportahan ko. Sabi niya, dito, base kay Zubiri sa kanilang pag-uusap nung 11 of this month, ayaw din ng Pangulo na magkaroon ng full foreign ownership kasi maaapektuhan ng ang ating mga pabahay. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. May punto. Yun Sabi ko sa inyo, kung ano po ang desisyon ng ating presidente, yun ang susuportahan ko. Yan ang desisyon niya. Suportahan ko na lang. So, ang iniisip niya ay yung para pa rin sa sambayan ng Pilipino para hindi magkaroon ng increase ng taxes at hindi maapektuhan ang pabahay. Kung magagawa ng paraan ng Congress na maiangat ang ating ekonomiya, whether magpapasok kayo ng maraming investors dyan, gawan nyo ng paraan yan. Ganda. When asked if Romualdez was amendable to the idea, nung tinanong daw si Nong Martin, Zubiri said the House leader merely stressed that he wanted to amend the economic provisions of the Constitution. Talagang yun ang punto ni Nong Martin, economic provisions sa Constitution. Ito pa. I hope the people who are listening will get the body language of the President on stopping the move. Well, I don't want to put words in the Speaker's mouth, but according to the Speaker, in that meeting, the People's Initiative is moot and academic if it is about economic provision. So, ano ba yung ibig sabihin ng moot and academic, mga kababayan? Ako, lagi kong naririnig yan Moot and academic. Ibig po sabihin dito, ito yung ginugulo. In the legal system, a matter is moot if further legal proceedings with regard to it can have no effect or events have placed it beyond the reach of the law. Moot and academic, wala na. Walang silbi. Yun lang siguro yung pagkakaintindi ko. Moot and academic, useless, walang silbi. Diba? Congress won't convene for a joint session for church and change. Wala. While there are 3 modes of amending the Constitution, yung sinasabi ko sa inyo dati, yung Constitutional Assembly, CONAS, Constitutional Convention, CONCON, or People Initiative. Zubiri said the Senate may convene to pursue any of the initiatives without the chamber having to meet physically with the House. Quote, actually, as far as I'm concerned, it's just a name which is Constituent Assembly. Former Senator Franklin Drilon has given his proposal and it can be that way. We don't need to meet in one place to come out with a Constituent Assembly. Parang CONAS pala. As far as they are concerned, this was also discussed in one of the committee hearings. I think si Father Bernas and some other constitutionalists that it can be done that way. So we can meet here and pass the resolution with 3/4 votes. They can meet here in the House, pass the resolution as well with 3/4 votes. Hindi na sila kailangan pang mag-joint resolution. Ayan yan. Okay? So, passage by March. Zubiri hopes to see RB 86, yung resolution of both Houses 6, pass this quarter or before the next congressional recess on March 22nd. Okay? Under RB 86, the senator said there is a need to institutionalize the reforms laid down in the Public Service Act to liberalize industries, promote efficient service delivery, and foster competition as enduring policy. Kaya siguro ayaw ng mga makaramihang senator itong tsacha na ito. Kasi kaka-approve lang na lang nila itong Public Service Act May RRA na ngayon, di ba? Binasa natin kanina. Kaya sabi rin ng Pangulo, gawan nyo na lang ng paraan yan para hindi na magkaroon pa ng problema. Too divisive. Parang isabi lang ng Pangulo, ayaw ko rin ng tsacha, hindi pa napapanahon. Ayan na, yung mga nagsasabing
Pati termino ng Pangulo, gustong i-extend. O ayan, di ba? Pinahahalagahan lang ng Pangulo yung sinabi niya. Kasi pati siya, dinidimin. Kasi sabi daw niya nung dati, hindi napapanahon. Tapos ngayon, napapanahon na. Ayun sinabi, malinaw. Di ba? It's too divisive, yung charter change. Work around it. Ayun. Tindihan nyo? Iniisip niya yung pabahay, ang lupa, at ang taxes. Di po ba? Ngayon, ano lang ang sabi diyan ni Nong Martin sa balita po ng Manila Bulletin? Kasi talagang gusto ni Nong Martin yung economic provisions. Pero sabi, moth and academic na yun. Useless. Eto. Romualdez, upbeat as Senate finally makes pro-chacha move. Talagang upbeat daw siya. Okay? Eto lang talagang dapat may sabihin din siya. Upbeat. That single word aptly describes Speaker Martin Romualdez after the Senate leaders piling of RBH. So, nakakabulol. RBH number 6, yung resolution of both houses, which calls for a constituent assembly, CONAS, for the purpose of amending the 1987 Constitution. As a Speaker of the House of Representatives, I would like to express my unwavering support. Unwavering support. Upbeat siya. Kasi sabi, di ba, 3/4 sa inyo, 3/4 sa akin. We don't have to combine together. For the Senate initiative to file a resolution of both houses of Congress. This resolution, using the mode of CONAS, is a decisive step towards amending the 1997 Constitution, particularly in terms of relaxing the economic provisions that currently restrict the entry of foreign direct investment in the Philippines. Remember, sabi ko sa inyo, meron na silang PSA, the Public Service Act, may IRR na yan, no? That allows a 100% foreign ownership for specific investments. Okay? Ayan po. Yung sabi niya. Upbeat daw po siya. At he is supporting yung resolution of both houses number 6. No? Constituent Assembly. So, tingnan natin ang magiging kaganapan nito. Kayo po. Ano po ang masasabi nyo dyan sa bagay na yan? No? Charter change. Napapanahon na ba? O hindi pa? Payag ba kayo doon sa desisyon ng ating Pangulo? Sa akin po, sabi ko sa inyo kanina, kung ano po ang desisyon ng ating Pangulo, susuportahan ko po. No? Kung tama o mali yung desisyon niya, we will find out pag matapos po itong sinasabi nilang chacha. Kung ayaw mag-chacha, di magtango kayo o magsalsa kayo. Yung mga burak supporter, mga anti-Marcos at mga dilawang pengsa tuyak yan, magsasalsa. Sasalsalin nila ito. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.